Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, ito po yung reason kung bakit po ipinakulong. Huwag na nating pagandahin pa site in contempt. Ito po yung reason bakit po ipinakulong nitong mga kongresistang ito, yung kanang kamay po, yung Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito sa letter na to, sinasabi nila na pinipigilan daw po o sinusubukan daw pigilan ng OBP, siyempre particular kay Vice President Sara Duterte, na pigilan yung COA na maglabas ng report tungkol dito sa kung paano yung liquidation ba or kung paano ginamit yung confidential funds. So, yung reason na yon is napaka-valid naman kung titingnan ng mga abogado ng ibang mga, sabihin nating nakakaintindi pagdating sa mga request letter. Kasi hinihiling lang naman ng OBP na wag ilabas ng COA yung report kasi nga ongoing pa yung investigation o yung audit report nila, yung audit process is ongoing pa. So siyempre, ibig sabihin kung ongoing pa, hindi pa tapos yung ginagawang pag-audit ng COA dito sa OBP. So, may reason naman kung bakit gumawa ng letter itong OBP na nakapirma itong si Attorney Lopez dahil siyempre siya yung chief of staff. Alam nga naman si Vice President Sara Duterte yung gumawa ng letter. Siyempre, iuutos niya yon. So, parang lumalabas dito, in behalf ni VP Sara, si Attorney Lopez yung gumawa. Pero hindi yung tinatanggap ng mga mambabatas natin dahil iba yung pagkakaintindi nila doon sa sulat na ipinadala ng OBP. So yan po yung naging reason kasi ipinipilit nila yung letter na pinadala na ibinigay ng OBP is pinipigilan daw. Unang-una, ganito lang naman kasimple eh. Kung yan pipigilan ng OBP, bakit kailangan nilang gumawa ng letter? Kasi kung tutusin, kung talagang gusto mong pigilan yan, ba't ka mag-iiwan ng ebidensya na alam mong pwedeng magamit sa'yo para siyempre masampahan ka ng reklamo kaya yun talaga mailabas talaga na nambabraso ka. So, gumawa ng letter, yun pag ano lang naman, pagdaan ng tamang proseso. So, it depends naman yun sa COA kung igagrant yung request o hindi. So, nasa call na ng COA yung kung papayagan nila. Pero syempre, itong mga mambabatas na to, iba yung interpretation dun sa letter na pinadala ng OBP. So ito, panoorin po natin kung ano yung interpretation nila. Kayo na rin po humusga para magkaliwanagan tayo. Kumbaga, maituwid man lang natin yung maling pagkakaintindi nitong mga mambabatas natin. Kumbaga dito parang tayo na yung umunawa sa kahinaan ng kanilang pag-intindi tungkol dun sa letter na pinadala ng OBP. So ito, panoorin po natin itong video na to. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin ito. 2021-2024, muli na naman po kayong sumulat kay Chairman ng COA. At dito, sa laman po ng sulat ninyo, ipinapakiusap ninyo na kung maaari, Take note ipinapakiusap po. So ibig sabihin nagre-request ka, nakikiusap ka. Magkaiba yun sa sinasabihan mo na wag niyong ilabas. Doon sa sinasabi niya na nakikiusap kayo. So ibig sabihin, nasa COA yung kung igagrant o hindi. wag i-share ang audit observation ng COA sa Kongreso. Noong August 13, 2024, nag-issue ang House Committee ng Appropriations ng subpoena, Duces Tecum,
sa COA kaugnay ng COA Audit Report tungkol sa pondo ng OVP at DepEd. Matapos ang ilang budget hearing kung saan tinalakay ang paggastos ng OVP at ng DepEd Secretary ng pondong ito na umaabot ng 125 million pesos sa loob lamang ng labing isang araw. Totoo po ba ito? Your Honor, I'm sorry, I did not catch the question. Respectfully, may you please repeat? I'm sorry. Attorney Lopez, nag-issue po kayo ng sulat sa COA ng August 21, 2024. Tama po ba mali? Yes, Your Honor. Ano po? Ayan po sinagot naman ni Attorney Lopez at hindi naman niya binastos yung itong kongresista na to. Hindi rin niya dininay yung letter na to kasi nga siya yung nakapirma. So wala naman dapat i-deny kung nakapirma ka. So diyan pala makikita nyo na very cooperative naman itong Chief of Staff ni BP Sara. So hindi niya dininay. So wala tayong nakikitang problema. Ang dahilan kung bakit po kayo sumulat sa COA? I understand during the time, Your Honor, there was a subpoena issued to the Commission on Audit for the release of certain documents pertaining to the audit, ongoing audit of some transactions of the Office of the Vice President. So ang dahilan, Tingnan nyo nagpapaliwanag pa si Attorney Sulweta Lopez pero ininterrupt kagad nitong kongresistang ito. Isipin nyo kapag ang nagsasalita yung mga kongresista, ayaw nilang ini-interrupt sila, nagagalit sila. Diba? Kailangan mo nang sasabihin, kailangan mo nang i-mention. Pero dito, nagpapaliwanag pa So, doon sa maikling paliwanag niya, sinasabi niya, kaya siya sumulat o kaya sumulat ng OVP kasi nga ongoing pa yung investigation na ginagawa ng COA. So, ibig sabihin, hindi pa final yung kanilang report. So, bakit hinihingi kagad ng mga kongresista yung report na hindi pa tapos? Ibig sabihin, nagmamagaling sila kasi nga gusto nilang makita yung report at bibigyan kagad nila ng hindi magandang hindi magandang interpretasyon na palalabasin nila na kaya binigyan ng notice of disallowance is kasi misuse yan. Kinurakot yan. So kumbaga dito kasi nakita na kagad nila yung mga confidential na hindi dapat muna inilalabas on public kasi nga on process pa yung investigation ng pag-audit ng COA. So tulad niyan yung sa mga acknowledgement receipt. Siyempre confidential nga yan, hindi mo pwedeng may valid reason naman kung bakit yung mga pangalan hindi pwedeng totoo yung pangalan, pwedeng alias, pwedeng talagang hindi yun yung totoong pangalan kasi nga pinoprotektahan nila yung identity ng taong nagbigay sa kanila ng confidential information. Siyempre wala namang matinong tao na ibibigay nila yung buong pangalan nila, yung tunay na pangalan, para doon sa confidential information na malalagay naman sa alanganin yung kanilang security. Siyempre, itatago nila yun. So, siyempre, kaya yun yung iniiwasan ng OVP. Kaya nila sinulatan yung COA para wag mo nang ilabas kasi nga ongoing pa yung investigation. Nagpapaliwanag pa si Attorney Sulweta Lopez. Tapos magi-interrupt kagad to. Ano bang purpose bakit niya in-interrupt? Siyempre para hindi na makapagpaliwanag pa, hindi niya ma-elaborate yung explanation niya. Puputulin niya na para at least parang palalabasin niya na siyempre iba na interpretasyon niya Masisira yung kanyang pagkakaintindi, yung kanyang pagpapaliwanag kasi may script na silang sinusunod Ang script nila dito pinipigilan ng OVP yung COA na ilabas yung report. Dahil nga nagpapaliwanag ng maayos itong si Attorney Sulweta Lopez, in-interrupt niya
para palabasin na hindi na ipapaliwanag ni Atty. Lopez yung side ng OBP. Dahilan kung bakit po kayo sumulat sa COA ay upang pigilan ang COA mag-release ng kanilang audit report and other. O, di ba? Yun ang gusto niyang palabasin talaga eh. Kumbaga nakastick sila doon na yung letter na ginawa ng OBP is para pigilan yung COA. Hindi para kumbaga ang request, yung letter na ginawa ng OBP is request lang. Depende yun sa COA kung i-grant or hindi. Pero siyempre ito sa mga mambabatas na to, kumbaga meron na silang sariling conclusion at ang script na conclusion, yung script nila is kailangan palabasin nila yung letter is pinipigilan ng OBP yung COA na ilabas yung report. Paano mo ipipigilan yan? Nakapirma ka. Ayan o, nakapirma. So paano mong ilalabas, kumbaga dyan sa yung matibay na ebidensya na sumulat ka para pigilan. Wala ka na may tatanggi dyan, nakapirma ka pa. So, di ba, kung hindi naman siguro mahina yung pagkokote nitong chief of staff ni BP Sara, siyempre, abogado. Itong kausap niya, hindi naman abogado. Nagmamagaling nga lang. Diba? Pupirma ka eh. Ibig sabihin, nakasalalay yung pangalan mo doon sa nire-request mo. Wala kang tinatagong iba. Related documents tungkol sa utilization ng confidential funds ng OBP at ng DepEd. In your words, you said here, you are of the position that the subject subpoena should not be complied with. Is this correct? Tandaan nyo ang ginamit should not. Should not ang ginamit. Hanggang mamaya, yan yung magiging topic din natin sa mga magiging paliwanag natin dyan sa should not na yan. So, dito ini-emphasize nila. Hindi nila naiintindihan, diyan nagmumukha na sila mga bobo. Pinakikita nila na wala silang alam diyan. Doon sa mga sana sa mga nakakapanood nito ngayon, kayo na yung magbigay ng, sana may magaling sa English. Kung tama ba yung sino ba yung may tamang pagkakaintindi doon sa should not, paki-comment naman po. Your Honor, is this correct? It's a yes or no, Attorney Lopez. Is this correct? Were these the words you affixed on your letter? Your Honor. It's a yes or no, Attorney Lopez. Oh. Ngayon, tingnan nyo ginagamit na naman nila yung trick nila na yes or no only na answer. Kay Pangulong Duterte, hindi nila nagawa yan. Kasi strong lang ang malakas si Pangulong Duterte. Pero dito, kasi alam nila, kaya nilang brasuhin tong chief of staff ni BP Sara. Kaya nila dyan sa yes or no. Pero kay Pangulong Duterte, hindi uubra yung ginagawa nilang discarding yan. Lang po at hindi. Nandito po yung copy ng sulat. Kung gusto niyo po, bigyan ko po kayo ng copy ng sulat ninyo. May I please At saka nandito po yung signature ninyo sa kopya, sa sulat. Your Honor, respectfully, may I request a copy of the said letter? So I can... Comsec, can you please give this to the person who has lost her memory? Tingnan nyo, bastos din, di ba? Ganyan ba yung tamang paghawak sa mga resource person? Pagkatapos nyo imbitahin, dumalo, babastusin nyo ng ganyan. Ang lalakas ng loob, ang titigas ng mukha magsabi na irespeto sila. Pero dun sa mga resource person nila, hindi nila kayang magbigay ng respeto dahil mga congressman sila. Tandaan nyo, ibinoto lang kayo ng taong bayan, ng mga constituent nyo. Hindi kayo mga Panginoon dyan. Pero ganun nilang bastusin yung resource person nila. Pero tingnan nyo yung chairman, kung sino man yung si Congressman Chua, hindi man lang sinaway yung itong kongresistang to para sabihan na medyo bawasan nyo yung pagiging ganyan. Kasi
bigyan niyo naman ng respeto. Abogado yung kausap niyo eh. Tapos sasabihin mo na, di ba parang ganyan ba kung magtawagan kayo honorable, tapos hindi kayo marunong magbigay ng respeto? Can you just confirm this letter? Yes, Your Honor. Okay. Indicated in Anyway, the second Comsec, can I have paragraph. my copy back? Since she has confirmed the letter. Okay. Thank you. When you issued this letter, Attorney Lopez, did you act on your own volition? Yes or no? No, Your Honor. Hindi. Hindi kayo nag-iisa. So sino ang kasama ninyo nung ito po ay inyong ipinarating sa Commission on Audit na hindi dapat sila sumunod sa subpoena duces tecum ng Kongreso? Your Honor, this was a matter I consulted with Mr. Lemuel Ortonio. Kayong dalawa lang. Yes, Your Honor, for the matter of the request. Yun nyo, ayaw pa niyang tumbukin. Ang script kasi nila rito, alam ni Vice President Sara Duterte, yung tungkol dyan sa letter na yan. Itong kongresistan to, ayaw pang tumbukin para matapos kagad. Kumbaga dito pinasasabik, hindi naman pinasasabik, pero pinilalabas pa nila rito na parang pinagtatakpan ni Chief of Staff Attorney Lopez, si BP Sara. Ayaw pa niyan tumbukin na alam ni BP Sara, kumbaga parang kasabwat si BP Sara diyan sa letter na yan. COA. So, ang sinasabi mo, walang alam si Vice President tungkol dito? Yun. Tinumbok din. Your Honor, it was a letter that... Ma'am, it's a yes or no. Let's not make life difficult. May kinalaman ba ang Vice Presidente sa sulat na ito? Oo, hindi. Opo, yes. So, she knew about the letter. Correct. Yes, Your Honor. Before you signed off to it and sent it to COA, correct? Yes. Common sense. Si BP Sara, siya yung head eh. Natural, bago ipasa yan ng Chief of Staff, siyempre kailangan niya muna babasa. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi yan maintindihan ng mga kongresista na supposedly dapat mas matatalino sila eh. Considering si BP Sara abogado, hindi naman siya papayag na magpapadala ka ng letter na hindi niya man lang nababasa o hindi niya alam kung ano yung letter na ipadadala doon sa said agency o kung saan concerned agency yun. Natural, babasahin niya muna yun. Siyempre, may consent yun galing dito kay Attorney Lopez bago niya ipadala doon sa COA. Pero dito, pinasasama kasi nila yung pagkakaalam ni BP Sara regarding doon sa letter. So parang ang gusto nilang tumbukin dito na si BP Sara yung nag-order kay Attorney Lopez para gumawa ng sulat na pigilan yung COA doon sa pagpapalabas ng report na ongoing pa, hindi pa tapos. Yun yung gusto lang tumbukin doon. Na itong si BP Sara hinaharang dahil ayaw malaman kung ano yung meron sa confidential funds o kung ano man yung audit findings na initial na audit findings, pinipigilan ni BP Sara na maibigay dito sa Kongreso, dito sa mga mambabatas na to. Which is hindi naman yun yung pinaka nilalaman nung letter. Kaya nga, should yung ginamit eh. Di ba? Should not. Ibig sabihin, nag-request lang yung OBP regarding doon sa audit findings na nakita ng COA kasi nga ongoing pa eh. Nakikiusap sila na wag muna kasi nga inaayos pa yan, hindi pa yan final. Ngayon, dahil nga inilabas na nila yung letter, inilabas nila yung mga ebidensya, ano yung magiging perception ng mga taong hindi masyadong nakakaintindi o hindi nasusubaybayan itong hearing na to.
siyempre magiging perception ng mga tao diyan na hindi naman talaga interesado sa hearing. Kumbaga ang inaantay na lang nila kung ano yung magiging kahihinatnan ng hearing. Yung ginagawa ng Kongreso, pinalalabas nila na mali yung paggamit doon sa 125 million na confidential funds. Siyempre, yun ang tatatak sa utak ng mga kababayan nating hindi naman naiintindihan o hindi naman interesado dyan sa nangyayaring hearing. Ang inaantay lang is yung final verdict, which is wala pang nangyayaring final verdict kasi nga appealable pa lahat ng nakitang findings ng COA. So inaayos pa yan hanggang next year pa ng January. So ongoing pa, napakahirap, hindi maintindihan ng mga mambabatas natin na ongoing pa hanggang January next year yung ginagawang compliance ng OBP regarding doon sa findings ng COA. So, kayo po ba, Attorney Lopez, kasi ang dating po sa amin nito ay una, hindi nun nire-respeto yung subpoena authority ng Kongreso. Pangalawa, parang sinusupil nyo yung karapatan ng mamamayan malaman kung paano ginagamit ang pondo ng mga ahensya na pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Na pagdating sa oversight function ng mababang kapulungan at ng Senado, kung ito man ay kanilang gagamitin, ito ay hindi nyo kinikilala. Dahil sa sulat na ito, ipinapakiusap ninyo sa COA na galing sa bunganga niya, ipinapakiusap. Di ba? Yun ba ipinipigilan ba nila? Kasi kung pinipigilan nila yan, dinedemand ng OBP na wag ilabas. Yun yung pinipigilan kasi demand yung ginagamit ng dinidemand nila yung COA na wag ilabas. Galing na rin sa bunganga niya, di ba, na hinihiling na wag munang ilabas. Wag ibigay. They're requesting only. They are not demanding. Kaya nga should not ang ginamit. Sumunod sa subpoena na in-issue ng Kongreso para hindi ibigay ang COA report sa Kongreso. At sa aking pananaw, this is one way of how do you explain it? Ayan na. So nakalimutan niya na yung script. So magdadrama na rito itong congressman na to, itong Suarez. Magdadrama na siya para makakuha siya ng simpatya. Mapagtakpan na nakalimutan niya yung script. Kumbaga dito phone na friend na siya. Kasi nakalimutan niya na kung paano ba yung atake. Mukhang meron siyang naisip na mukhang may mali yata siyang nabanggit o may mali siyang nasabi. Kaya dito, hihingi na siya ng tulong. Phone a friend na. Pakinggan nyo at tingnan nyo yung kanyang expression dito. Congressman Zia, you're good in explaining. Of covering the truth. Tinatakpan ng katotohanan. Kasi kung wala naman kayong tinatago, di ba? Kung wala naman kayong tinatago, ba't nyo pakiusapan yung isang ahensya na hindi i-share ang mga May mali ba sa pakikiusap? Tanong ko lang po, Mr. Honorable, kagalang-galang, na hindi marunong gumalang sa mga resource person pero gagamitin na rin natin. Nakakahiya naman kung di kayo tatawagin kagalang-galang. May mali ho ba dun sa paghingi ng request? Di ba? May mali ba dun sa pag-request na hinihiling mo lang naman na wag mo nang ilabas, gawa nga sumusunod ka lang sa proseso na still ongoing pa yung audit report.
Wala naman akong nakikitang mali dun sa nagre-request, sa humihingi ng ano, ng kumbaga nakikisuyo parang gano'n, 'di ba? Yung pakikisuyo naman depende naman 'yan kung tatanggapin o hindi. Kung tinanggap, 'di thank you, kung hindi, thank you pa rin. Yun lang naman yun, eh. Komento patungkol sa isang investigasyon na isinasagawa ng isa pang ahensya. I-share ang mga dokumento patungkol sa isang investigasyon na isinasagawa ng isa pang ahensya. Di ba? Ngayon, Attorney Lopez, dahil sa sulat na inalabas ninyo, at inamin nyo rin naman na ikaw, si Mr. Ortonio, tama po ba? At ang ating Vice Presidente ang may alam tungkol sa sulat na ito. Hindi po ba kayo naniniwala na karapatan ng taong bayan malaman ng kung paano nyo po ginastos ang pera na ipinagkatiwala sa inyo? Your Honor, may I answer? Please answer. Mr. Ayan, makakapagsalita na si Atty. Lopez, may paliliwanag niya na yung kanyang side o yung side ng OBP, bakit sila sumulat sa COA. So pakinggan nyo maigi itong mga kongresista kasi mali yung pagkakaintindi nila, eh. Dahil siyempre kailangan nilang sundin yung script nila na yung ginawan letter is dinedemand or pinipigilan nila yung COA na maglabas ng report. So pakinggan po natin. Thank you. Respectfully, Your Honor, that letter does not in any way seek to undermine the power of Congress as regards matters regarding to the power of the purse. It is not. It is simply a request from to the Commission of Audit, given that there is still an ongoing audit investigation. That's why we requested that since hindi pa naman po natatapos yung audit, hindi naman po din tama na ibibigay na muna yung ganong documents. With due respect also to the audit still being done at the Office of the Vice President. So yun lang po yung position namin. We do not seek to belittle nor undermine the power of Congress, Your Honor. That is the farthest Yes, and the least of our intention. But Attorney Lopez, that is not a call for you to make. Right? Your Honor, it was Precisely because you are the agency that is being investigated. That's totally uncalled for. You're asking another agency. Tingnan nyo, pinutol na naman niya. Ang linaw ng paliwanag ni Attorney Lopez. Di ba? Nag-request lang sila. Pero, siyempre, kailangan niyang putulin kasi nga, lumalagpas na dun sa, sa paliwanag, eh. Maiiba yung kwento, eh, pag hindi niya pinigil, eh. Ganun sila mag-imbestige, eh. Kapag yung resource person nagpapaliwanag na at medyo na-elaborate na, nagpapaliwanag na maayos, kailangan nila ikat. Wala man lang sumasaway na, sandali lang, maghintay kang i-recognize ka. Nagsasalita pa yung resource person, patapusin muna natin. Hindi, bastos, eh. Habang nagsasalita, i-interrupt niya. So ito, pakinggan naman natin itong si Franz Castro regarding dito sa sa letter na to. Po ni Attorney Lopez, nakalagay dito, no, we are of the position that the subject subpoena should not be complied with for the following reasons. Ayun, na-explain mo na yon. Ano po bang ibig sabihin ng should not? Are you commanding? Are you demanding the COA na wag sumunod doon sa subpoena doon sa STEPUM? if Your Honor, Mr. Chair. Please continue, Attorney Lopez. Yes, if you read the entire the entirety of the letter, it is really a respectful request sa Commission on Audit. We are not demanding them or instructing them. It is really a respectful request if you read in the Well, entirety. Yes, oo. Pero pag should kasi parang demanding na yon, commanding na yon para sa akin.
Para daw sa kanya, yung should daw is commanding or nagde-demand daw. Etong congresswoman po na ito, si Franz Castro, na guilty po sa kasong child abuse, representative po na ACT teacher. So, representative daw siya, kuno, ng mga teacher. So, naturingan teacher pero hindi niya alam kung ano yung ibig sabihin ng should, yung paggamit ng should not. Kasi ako po hindi ganun kagaling sa English. Sana po meron dito nanonood na magaling po sa English. Base po sa aking pagkakaintindi, ang should not is requesting po. Siguro dito, pagkakaintindi niya, parehas yung should not tsaka sa must not. Doon siguro naguluhan to o talagang hindi nila alam or maybe alam naman nila pero kailangan nilang magpaka-engot para lang makasunod doon sa script na gustong palabasin nila na binabraso ng OBP yung COA na wag ilabas yung COA report. Kasi kailangan nilang baluktutin eh. Hindi lang natin alam kung talagang sinasadya nilang maliin yung ibig sabihin ng letter or talagang hindi nila naintindihan. Sana po may mag-comment dito na kung tama yung paliwanag ko sa pagkakaintindi ko doon. Pero ito pinaninindigan dito ni Franz Castro tsaka yung naunang kongresista na yung should not is demanding or parang sinasabi pinipigilan. Yun yung pagkakaintindi nila. Kaya nga sinabi nga rito ni Atty. Lopez, yun po letter ng requesting lang. Hindi po yung demanding. No? And Okay. yes, and Okay, may so I also kung- add, Yes, kung hindi ito demanding, commanding, parang siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan? Tulad niyan, point of order yan kung tutuusin. 'Di ba? Gusto nilang ng maayos na salitaan pero itong convicted ng child abuse nagpo-provoke pa. So tama ba nasabihan mo yung BP ng siga-siga? Wala man lang nag-raise sa kanila na burahin yan sa transcript ng kailang hearing. Ni walang nag-object. Pinabayaan ng chairman. Tapos sasabihin ninyo na fair kayo, nire-respeto nyo. Ganyan pala yung pagrespeto kapag hindi nyo gusto yung sagot. Diba? Tulad yung kanina, tinawag na nagka-amnesia raw, na lost daw yung memory ni Atty. Lopez dahil hiningi niya yung kopya lang naman ng letter. Diba? Doon nabastos kagad siya ron. Tapos dito, babastusin yung Vice President na siga-siga daw. Anong klaseng paghihiring yan? Anong klaseng mga nakaupo dyan? Ni wala man lang sumasaway sa kapwa nilang mambabatas na sumusobra na. Tumitirada ng alanganin. Pero kapag yung resource person nila, tulad ni Pangulong Duterte, tinawag lang, hindi naman tinawag, nagsalita lang ng gago, nakaangil kagad sila na point of order. Tapos eto tatawaging siga-siga yung Vice President, pinabayaan lang ng chairman. Yung OVP, Yung utusan COA. ang COA na hindi kami sundin ang ah, Congress or House of Ah, Representatives. Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. It is really just a respectful request, Your Honor, for them to consider our position. Like all position papers filed, ito po yung we feel that these are the issues that we needed to raise. So, Okay. which we addressed to the Commission on Audit. Okay. So kanina, Mr. Chair, no, binanggit na ng ating mga colleagues yung mga dahilan, no, kung bakit mali ang paniniwala ng Office of the Vice President, kung bakit we are holding a hearing in aid of legislation dahil sabi nila wala pa daw batas o wala pa daw panukalang batas. So kaya nga tayo nag-hear ng, 'di ba? Malinaw naman na 'yan. Pero dito sa letter na ito, Mr. Chair, may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere doon sa Tulad yan, may conclusion na sila na may plano raw yung OBP na mag-interfere. So,
asaan yung fairness, asaan dyan yung in aid of legislation. Hinatulan nyo na kagad yung OBP na nag-interfere. Samantalang nagpapaliwanag ng maayos at sinasabi nga, requesting lang. Pero siyempre, sarado na yung mga utak ng mga yan at kailangan nila sumunod sa script, yun ang palalabas nag-i-interfere ang OVP. Ating conduct ng ating proceedings. Dahil dito, Mr. Chair. At I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito, and according to our rule, one of the reasons on the undue is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or do sa ating trabaho due to this Section 11, letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. I move. Mr. Chair, So yun po, ang ending po niyan, pinasite in contempt itong si Attorney Lopez dahil sa kanilang pananaw, hinatulan na nila na guilty po si Attorney Lopez doon sa letter na ginawa para pigilan daw di umano yung COA na maglabas ng report. Pero ang linaw doon sa letter, hindi naman nang bastos si Attorney Lopez, kumbaga respectfully naman siya, wala siyang nilabag, wala naman siyang kaso, hindi kagaya nung si Franz Castro, siya ay ipinakulong. So, tama po ba na ipakulong si Attorney Lopez dahil lang dun sa letter na nag-request siya na sinasabi sa COA na wag mo nang ilabas yung letter dahil siya ang OBP ay nag-request na wag mo nang ilabas yung report dahil ongoing pa yung investigation ng COA at kung ano man yung nakuha nilang report or findings do sa pag-audit, yun po ay appealable pa until next year ng January. So, tinan po natin kung ano po yung magiging action po ni VP Sara sa pagkakasite in contempt ng kanyang kanang kamay o yung kanyang chief of staff. So, abangan po natin yan. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.